Araw, dinala lang po dito ni Ising yung bata. Tapos, pinakilala po niya kay Senyora Corazon na anak na daw po yun. Sa totoo lang, nagdududa na nga po ako sa kanya nun eh. Ising, di ba patay na yung anak mo? Sino yung batang kasama mo? Kanan mo yun? Alam mo, pwede ba huwag ka nangingialam? Saan ka napulot yun? Tsaka bakit mo sinasabi kay Senyora anak mo yun? Di ba hindi naman yung si Catherine? Ikaw ba chinichismis ka sa asawa mo na may girlfriend ka dito sa subdivision? Di ba hindi? Kaya pwede ba? Walang pakialaman. Ma'am, patay na po talaga ang anak ni Ising. Hindi ka ba nagkaroon ng pagkakataong tanungin si Ising kung sino bata yung dala niya rito? Hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon kasi po sinusungitan niya ako ng mga panahong yun eh. Pero ma'am, sigurado po ako na hindi si Catherine yung anak niya. Lilian, saan ka pupunta? Doktora, pupuntahan ko yung anak ko. Pupuntahan ko si Maylene. Hindi ka pwedeng lumabas dito sa ospital. Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi, Doktora, kailangan ko puntahan yung anak ko. Lilian, makinig ka sa akin, please. Hindi ka pwedeng lumabas. Hindi, Doktora! Ay! Bilis, sabunin niyo siya! Catherine, Nay, alam mo naman siguro na kabisado na kita, di ba? Alam ko pag may tinatago ka sa akin. Saan talaga kayo nagpunta ni Sir Ferdinand kahapon? Nay, kasi nangako po sa kanya na hindi ko po sasabihin kahit kanino eh. Ay, ba, hindi naman ako papayag na alis ka na lang ng alis dito. Hindi ko nalalaman kung saan ka pumupunta. Kahit na si Sir Ferdinand pa kasama mo. Sige, Nay. Sabihin ko sa inyo ha, pero ipangako nyo sa akin. Huwag nyo sasabihin kahit kanino. Lalong-lalo na kay Maylene tsaka kay Ma'am Amara ha. Ano nga yun? Tagpuan na ni Sir Ferdinand si Nay Lilian. Yun pala yung aling Maymay na tinulungan ko noon sa Kali. Maymay. Yung may sakit sa pag-iisip. Eh, kung nakita na pala niya yung asawa niya, ba't kailangan bumalik ka pa dun sa ospital? Kasi Nay, napagkamalan po akong anak ni Nay Lilian eh. Ayaw kasi niya maniwala kahit anong paliwanag ang gawin namin ng doktor. Kaya pansamantalang magpapanggap muna akong anak niya. Baka daw makatulong pa sa pagpapagaling ni Nay Lilian yun eh. Naku, pag nalaman niya ni Ma'am Amara at ni Clarissa. Ay, Nay. Kaya nga pinapakiusap ni Sir Ferdinand na wag munang sabihin eh. Pag umayos na yung lagay ni Nay Lilian, tsaka niya sasabihin sa iba yung tungkol sa kanya. Ano ba na naman tong gulong pinasok mo naman talaga? Eh, Nay, para din naman to kay Sir Ferdinand eh. Hayaan na lang natin. Ikaw lang naman ang inaalala ko, anak. Eh, paano pag nalaman na naman ng dalawa na nakikisawsaw ka na naman sa problema nila? Lagot ka na naman dun. Ba't hindi mo nalang pabayaan sa kanila yung problema nila? Para walang gulo. Oh, maintindihan naman ni Sir Ferdinand yun. Bitawan niyo ako! Sinabi ng bitawan niyo ako, pupuntahan ko yung anak ko eh! Bitawan niyo ako! Yeah. Ikaw, saan mo dinala ang anak ko? Ha? Bitawan niyo ako! Asan ba si Doktora? Lilian! Lilian! Sige! Lumapit ka! Subukan mong lumapit, ha? Lilian, bitawan mo yan. Sasaktan ko sarili ko! Wag! Sige, lumapit ka, Ferdinand. Hindi. Lumapit ka! Sasaktan ko yung sarili ko. Ilabas mo ang anak ko! Ising, hindi ka naging tapat sa akin. Ako ho ang nanay ni Catherine. Ano ho bang problema at inuusisa niyo kami mag-ina? Nay Lilian, andito po si Sir Ferdinand. Sir Ferdinand? Paano natin ipapa-DNA test si Catherine tsaka si Daddy? Marami naman din pwedeng gawing paraan para makakuha ng DNA sample. Alam nyo, bukas meron dito, party. Punta kayo, yung parang pampamilya. Makakarating po kami. Pupunta kami. Pangako yan. Pwede po bang huwag muna kayo pumasok sa office niyo bukas? Ha? Catherine, I don't like you hanging around my brother. This time, you're coming with me. Nasaan na si na Maylene? Pero Ma'am Amara, Basta linisan mo lahat yan. Ma'am, kasi... Mara, nakita mo ba si Catherine? Doktora, hindi na darating si na Maylene. Ma'am
ako doon!